program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect nor represent the show's policy or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arnil Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. More Power and Global Properties Consultants. Happening now, The Explainer. Pabalik sa aton sining pangalagad sa Happening Now, The Explainer, para sa aton sining second portion. Once again, good morning sa ating mga viewers and followers sa Happening Now, The Explainer program. Live gapon kita dari sa Marlo's Filipino Asian Restaurant sa Kapavia, Iloilo, partner. Once again, good morning. Good morning, partner. Good morning sa aton sining mga viewers and listeners dari sa aton sining palatuntunan Happening Now, The Explainer sa Gyapon dari sa Marlo's Filipino Asian Restaurant, Pavia, Iloilo. Again, advance Happy Father's Day sa aton sining mga amay sa puluyan. Buwas nga adlaw, no, Father's Day sa aton sining mga kauturan. Subong second episode, partner, may kaupod naton ang tagpamaba spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Pinagi man kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis subong nga aga. Colonel, good morning, kag welcome diri sa aton sining palatuntunan. Pagpanamiyaw mo sa aton sining mga viewers, Colonel. Sir Paul and Sir Arnel, good morning and good morning man sa inyong mga viewers kag sa tanan nga malabutan sang inyo programa. And aside sina partner, no, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa IPPO, siya man ang concurrent nga Chief of Police sa Oton Municipal Police Station, no? For the information sa aton sa mga viewers and followers. Siguro na naton sa kabilugan nga probinsya sa Iloilo, Colonel Solis, kamusta ang assessment naton when it comes sa peace and order sa Iloilo province? Sir Arnel, no, thankful kita sa nagakalinabo subong sa Iloilo Police Provincial Office under the leadership of Police Colonel Bayanera Zalan, which because nga maayo ang aton nga mga crime prevention efforts diri sa probinsya sang Iloilo. And ang status subong when it comes to peace and order, ang Iloilo province generally peaceful, no, ang probinsya sang Iloilo, and wala kita sang may na record nga mga dalagko nga mga insidente. And nagapadayon ang aton nga different campaigns against criminality. It's either our effort on campaign against illegal drugs, wanted persons, loose firearm, and madamo pa nga kampanya naton kontra sa operate sa mga illegal activities. And last 2 days ago, ang aton nga provincial director naghiwat sang Pagdayo Awards 2026 kung diin ginpasidunggan ang mga personnel kag mga police units naton nga nagperform sang maayo covering the period July 15, 2025 to May 31, 2026. And ang aton ditong bisita no other than the Provincial Administrator of Iloilo Province, Dr. Raul Banyas, and thankful gid ang aton nga mga unit commanders, ang aton nga mga individual personnel. It's because na-recognize ang Iloilo Province ang ilang mga accomplishments. And ano ini siya, dako ini siya nga moral boosting para sa aton nga mga personnel para maghimo pagid sang maayo para mapaluntad ang aton katungdanan diri sa probinsya sang Iloilo. Since then, no, dumduman naton no, way back sa aton nga mainstream days, Colonel Solis, nga aton IPPO, no, nagatagid sang recognition for those sa mga mapisa, no, and performing Chief of Police and sa kada unit, no, sang IPPO nga may tiyempo gid nga kinakugnisar ang ila sa ning effort, no, kag kapisan sa ila trabaho, no, sa probinsya sang Iloilo under sa Iloilo Police Provincial Office.
Yes, and thankful man kita no sa support nga gina-extend sang aton nga Governor Arthur R. Defensor Jr. sa Iloilo Police Provincial Office. It's because nibaluan naman naton hindi gid masyado makahulagid no ang IPPO kung Yes. wala support sang local government unit. Ang isang pinakamabaskog naton nga taga-suporta is the local government unit. Amo man na siya no sa provincial level ang aton governor pag-abot sa aton nga mga munisipyo ang aton nga mga municipal mayors sila ang aton nga ginasandigan man no sa pag paluntad sang kalinong katawhay. It's because nga dako ang mga support nga gina-provide nila sa aton nga mga kapulisan. Subong sir sa accomplishments sa aton nga mga kapulisan sa kampanya naton sa illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Kamusta ini subong, Colonel? Yes, this week and the past few weeks no nakita naton nga damo nagkaladakpan ang aton nga mga different units, especially ang aton nga provincial drug enforcement unit. Yes. And more or less from January to June 15 2026, more or less 140 million worth of suspected illegal drugs ang aton nga nagkaladakpan, and more or less nearly 200 individuals ang aton nga nadakop sa aton nga mga operations against illegal drugs. So ini nagapakita nga wala kita nagapahuway no when it comes sa aton campaign against illegal drugs. Despite nga may nagkaladakpan na kita, wala kita nagauntat dira. Yes. But ginaano pa naton, gina-intensify naton paagi sa pag validate pa sa mga information nga nag-alalabot sa aton kung sino pa ang involved sa illegal nga droga. Actually ang aton nga IPPO with support sa aton nga provincial government, may ongoing kitang effort subong no, may K9 training kita nga gina-undergo kung sa diin magamit gid din nato in the future sa aton campaign against illegal drugs. These projects ang aton nga provincial director, this is supported sa aton nga provincial government under sa aton nga good governor. On illegal drugs campaign, Colonel, lagi niya nangilin, no? Aton sa nga IPPO, and even sa support naman sa ilang provincial government, kung sino ka man yung persona, no? Or personalidad, nga nag-engage sa illegal drugs, i-operate ka gina sa atong autoridad, no? We are referring sa ni Colonel Soles sa dakpan bala, no? Empleyado sa ilang provincial government. No? I think kung subong nga tuig kung basihan natin for this period, no? For this second quarter, no? Damo na so far kung ma-recall ko lang, no? Mo na sigurong pinakadako nga recovery sa isa ka individual nga again operate sa aton otoridad, especially sa illegal drugs campaign na Colonel Soles. Sir Arnel, ang aton nga mga kapulisan dira sa Iloilo Police Provincial Office, wala kita may ginapili no when it comes sa aton nga campaign against illegal drugs. May mga barangay official kita nga nadakop, may barangay tanod, and amo na latest ang isa ka employee. So ini nagapakita nga wala kita ginapili when it comes sa aton nga kampanya kontra sa illegal nga droga. As long as validated ang report nga nag-engage sila, surely we will be conducting law enforcement operations because kinanglan gid naton nga imintinar no ang probinsya sang Iloilo nga drug cleared. It's because dira nakasalalay no ang future sang aton nga young generation, so that is why nga kinanglan gid naton protektahan ang aton nga mga komunidad. Nami sini partner kay nakita nato ng trabaho sa aton sini nga PNP, sa aton sini nga Iloilo Police Provincial Office. Dako ning nadakpan nagligad no nga driver sang Iloilo Provincial Government kay man high value target ini or individual sang probinsya sang Iloilo kag I think naglabot sa milyon ang posesyon sang illegal nga droga nga nakuha sini siya, Colonel. Yes, more or less
1 kilo of suspected shabu ang nakuha sini sa iya, and medyo malapad ang iya area of coverage. So dako ining prevention sa pag-proliferate sang illegal nga droga diri sa probinsya sang Iloilo. It's because kung sino man tong mga individual ang iya nga gina-distributan, ang iya nga ginatagaan, so for now madulaan sila sang supplier, no? And of course, surely may information man nga nakuha ang aton yung mga operatives sa persona nga to nga aton nga radakpan. So ang mga ginpang mention niya nga mga ngalan, amo naman na ang aton nga pagasundan, no? And kung hindi sila maguntat sa ilang illegal activities, surely sila naman ang magiging next target sa aton nga law enforcement operation. Based sa information niyo, Colonel, dining source or sources ang nadakpan ba? Recently nga nadakpan nga empleyado sa provincial government sa drug bust operation. Actually, may revelation naman siya nga ginhatag sa aton nga Provincial Drug Enforcement Unit. But for now, hindi lang natin pag-i-release considering na this is subject for validation. Ang iyang information niya gid-reveal could be matuod or could be patalang. That is why nga kinanglan naton nga i-validate. So, dira kita naman mag-focus para at least kung sino pa tong mga links sa illegal nga droga, dako ang chances nga ma-identify naton kaga maka-launch naman kita sa another police operation. Bukod sa sining mga apprehension, no, kung pag-aresto sa sining mga individual nga involved nga engage into illegal drug trading, ginalantaw naton, Colonel, nga may mga may mga makabig mas damo gina kung may sources, no, pero as we speak, no, so party mga gintag to sa una way back 2016 until 2022 ang mga drug lord gid nga gintag sa PNEA. So far daw nagagan-hagan ato, pero base sa information kanila ni mga sources nila man diri or mga pangayaw or coming from other nga area. Mostly ang mga sources ng kaladakpan naton, no, nagahambal nga it is outside from Iloilo province ang source naton sa illegal drugs. Pero wala kita nagakampante, no. It's because nga makita naman naton tama ka damo, no, ang pwede nila agyan kung magsulod sila diri sa probinsya sang Iloilo. We have the coastal lines, we have the ports. So ini ang mga mode of transportation nila. So that is why nga amo na ang mga dapat naton pagabantayan, and nakita naton ang dedication sa aton yung operatives which resulted sa sining nagkaladakpan naton, and we're hoping, no, nga maka-receive pagkikita sa mga additional information from the community. It's because nga nagapa-suggest ang mga majority sa aton nga mga operations nagiging positive. It's because the information came from the members of the community. Yes. And also it states that nga ang aton nga mga local residents, members ng community, they are aware and vigilant. That is why nga secretly they are reporting sa mga individual nga nasuspect sa nila nga involved sa illegal nga droga. Mayo ini, no, nga kampanya sa aton sini nga IPPO, sa aton sini nga mga kapulisan sa probinsya sang Iloilo, kay man ang volume sang na-recover naton nga illegal nga droga, pati maani ni partner Arnel nga madamo sang operation nga ginakandak kag positibo, no, nga nadakpan sa aton sini nga mga otoridad ining mga involved sa illegal drug trade sa probinsya sang Iloilo. Anyway, sa probinsya, kamusta subong, Colonel, no, may pila ka mga insidente kangay sining pagka or iba nya crime, no, sa probinsya sang Iloilo nga nagakatabo pa subong kag gina-monitor sa aton sini nga mga kapulisan daw recently sa Uton sa imo sini AOR may natabo, Colonel Solis? Yes, Sir Paul, no, mga last June 12, no, Independence Day, may isa kita dira ka incident sa Uton nga ang isa dira ka stall owner, no, ginkuha sang unidentified person ang iyang bag sa iyang stall. So ang modus is may someone nga nagalingaw sa stall owner, and may isa man ka individual nga
nagasalipot-pot sa likod para kuwaon ang valuable, no? So nahimo nila ini sa Oton Public Market and na-capture ini sang CCTV. So isa man ini ka avenue para sa aton, no? Thankful ako nga mapalabot man naton sa aton yung mga kauturan nga dapat magiging aware sila, no, sa sini nga mga modus. It's because nga nagakatabo pa ini, no? Although kung lang taon naton daan na ini siya nga diskarte pero nag-epekto gyapon, so that is why nga dapat magiging conscious man ang aton yung mga kauturan when it comes sa pag-secure sang ilang mga valuable items para hindi sila mabiktima, no? Although ang aton nga police presence ara man, pero there are times nga ginapalumbos lang nila ang aton kapulisan kag maghimo sila sang ilang nga malain nga plano. That is why nga malusutan kita, pero kung may ara man kita idea how to prevent this, so mas maayo gid, no? Ang isa gid ka mahimo naton is hindi gid naton sila pagtagaan sang oportunidad nga mabiktima kita. Sa probinsya, subong Colonel Solis, kamusta monitoring naton sa crime against property? Wenno nga bulan na subong sang Hunyo, kag pasulod kita sa Tigkiliwi nga ambal nila, bulan sa Agosto. Kamusta may pagsaka bala sa crime against property o kunining mga pagpangawat sa probinsya sang Iloilo as per monitoring man sa aton sa IPPO, sir? Despite sa aton nga effort, no, sa aton nga crime prevention, hindi man malikawan nga may ara gid nga pagpangawat nga nagkalinabo, pero thankful man kita kay may mga areas man nga nadakop man sang mga kapulisan naton, but there are some nga subjects sang aton nga follow-up investigation and through sa CCTV underway ang aton nga pag-identify sa sini nga mga perpetrators, no? But for now hindi pa man naton gid mahambal nga nagsaka ang aton nga number of incidents when it comes sa mga theft incidents naton, but mas mayo gid nga mag extra effort gid kita, no, para ma-prevent naton ini sa subong. May ara campaign ang aton nga Iloilo Police Provincial Office under Police Colonel Bayani Razalan, kung sa diin may team kita from IPPO nga nagalibot sa mga kabanuhanan para i-educate ang aton nga mga different stakeholders like yung mga financial institution naton, ang aton nga mga barangay officials, ang taga-LGU naton when it comes kung paano naton malikawan nga mabiktima kita sang atong atong mga insidente bala nga nag-agi sa drainage sa termite gang. Oo, alleged termite gang i-strike nila ang isa ka financial institution pinaagi sa drainage naton. So gina-educate naton ang aton nga mga kauturan, but still ang isa dira gihapon is vigilance and alertness, no? Dako gid na nga bulig para ma-prevent nato nina. That's why nga gina-educate gid nato ng aton nga mga partners sa mga kabanuhanan para sila mismo, no? Sila mismo ang aton magiging force multipliers nga once nga may makita sila nga mga indicators, they could report, no, sa mga pulis naton or sa ilang mga barangay officials para matagaan sang aksyon. Speaking of termite gang, Colonel, anong tong update man after nga nagpamiktima dito sila sa Kalinog? So far, ang latest naton nga naibaluan, no, ang mga documents naton na prepare na and underway ang pag-review para ma-ensure naton nga airtight ang case nga mapasaka naton against dito sa mga suspects nga na-identify naton. Subong Colonel, sa Iloilo Police Provincial Office, ikaw subong nag-serve bilang spokesperson and at the same time hepe sang Oton Municipal Police Station. Ining function mo, Colonel, no? Sa imo abi, hindi man ini mabugat nga function kay hepe ikaw sang wino Oton, no? Kadako first class municipality. Kadako ni partner, no? Yes. Dako nga banwa, damo tawo, damo population niya. So medyo mabugat man ni, no? Nga kaptan sang isa ka hepe, at the same time gaserbi man nga spokesperson. Kamusta, Colonel, ang imo sining pag-adoptar man sang sinisubong nga katungdanan niya ginatag sa imo ni IPPO Director Razalan?
Thankful makita, no? It's because nga kung i-designate kita nga spokesperson sa atong provincial director, Yes. despite nga chief of police ka, nagapakita nga may trust and confidence Yes. ang Yes. provincial director, no? Pero syempre, kinanglan mo gid mag double effort considering na kinanglan mo i-perform ang imo duties and responsibilities bilang isa ka chief of police and of course bilang isa ka spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, no? Although hindi maging kita malayo man sa pagiging spokesperson, it's because nga na-experience naman naton ini Yes. before. Yes. But for now, syempre, ang pagiging chief of police, kinanglan mo man tutukan. It's because nga kinanglan naton i-maintain ang peace and order man dira sa Banwa Sangoton. But we are thankful, no? It's because gina-bless man kita and supportive man ang akon nga mga personnel dira sa Oton Municipal Police Station and ang aton nga LGU and of course ang aton man nga mga personnel dira sa Public Information Office sa IPPO. Kag hindi ni una no nga nangin spokesperson si Lieutenant Colonel Solis kay way back kay sino ganito ang RD naton nga nag spokesperson ka Colonel ang sa Bilogid gani nga region kun hindi ko na ma-recall abi mo no after ni Liga no ikaw ang nag-spokesperson ni General Liga no kun sino ganitong regional director naton sa una Colonel if you recall. Naka-spokesperson kita nung last quarter of 2021 to 2022 sa part sang time ni Police Brigadier General Rolando Miranda, ni Police Brigadier General Flynn Dungbo, and ang latest sa time ni Police Brigadier General Jack Wangki, no? Itang nagiging spokesperson. Tatlo gali ka Brigadier General no ang agyan mo nga nangin spokesperson. So kung spokesperson medyo na ko na ang nahanas na si Colonel Solis sa pagka chief of police di ba Colonel damo ka naman na uyatan no nga mga banwa before kag matanda na to during sa nga mainstream days ta nga may mga kabanuhanan ka nang handle bilang chief of police Colonel. Yes, Sir Arnel, no? Before, may mga towns man kita nga ginhandle bilang isa ka chief of police. Pero ang dynamic sa Bisubong is nag-increase ang mga population sa yes. mga kabanwahanan naton. And of course, dugang man ang mga directives ang aton Philippine National Police. So kinanglan mo gid mag-cope up no sa situation and kung ang requirements 10 years ago medyo nagdako ang mga changes subong nga present time. It's because nga nagdamo ang population, may ara na kita mga crimes nga true na sa sa cyber and damo challenges nga tuluhaw no. So that is why na we need to keep up with the present situation is because also sa aton nga digital age Yes, no yes. naga-improve kita so kinanglan gid naton mag keep up sa present situation naton. Colonel, for the information na no sa mga listeners naton and viewers, kay ti ang na kuha lang nila na nabalaan no nga si Amoni hipis ang Amoni nga banwa no paano kaya gina-designar kamo no paano kamo gina-designar nga mga rank and file nga mga pulis no sa kada banwa no bilang hepe at least iniya maibaluan sa mga viewers and listeners kay ti mambal sila sa uton nga ang Lieutenant Colonel no nga sa piyak ka banwa major nga sa piyak hasta lang sa pwede bisan police captain no kag may iban nga banwa nga mga kabig mga police ang police inspector bala subong no amo lang ng iban nga banwa nga mga rangko nga hepe paano gina-determine na Colonel ang designation sa isa ka police nga mangin hepe sa isa ka banwa? Sa Philippine National Police, under makita sa National Police Commission, ang aton nga mga kabanwanan gina-classify siya no according to type. It's either A, B, C. So for example ang Oton considering na ang iyang population is more than 75,000 so na-classify siya as class A municipality and kung lantaw naton ang Oton is nearly 100,000 ang population niya. So based sa aton nga staffing pattern ang required nga rank sa Oton is
police lieutenant colonel, no? And like naman sa iba niya mga banwa nga medyo magagmay, for example ang iyang population is below 50,000, so ang rank dira ang gina-require it's either police major or police captain. It's because ang isa dira sa ginalantaw is the kung ano kadako ang isa ka banwa, so that's why nga nagadepende sa rank. But of course before ka ma-assign sa isa ka banwa, no, may mga qualified recommendees halin sa aton nga Iloilo Police Provincial Office, and i-recommend ina sa aton nga mga municipal mayors. It's because nga according sa aton nga layi ang may final say sa pagpili sang iyang chief of police isang aton nga local chief executive or ang aton nga mayor. So mo nang pagdetermine, no, may shortlist siguro si Colonel Arasalan, tapos i-submit sa mayor, tapos ang mayor mapili, no, kung sino yung choice nga mangin hepe, no. Kag hindi lang yang gusto lang, for example ni Lieutenant Colonel Solis ka ma-assign sa Sauton, hindi, no, kung bagang inyong designation is nakadepende man sa kwan sa populasyon sa kategory, no, kategory kag sa kwan ni sa ano ni sa ano ni ang grasya sang mayor, no, kati may kinanan ang kwan mo may ana sila sa kwan kinsindiya, tapos kabuligay sila no, partnership colonel do mo ng aton diriya sa IPPO, no. Correct, sir, no? Amo na nga ang may final say sa pagiging chief of police is the local chief executive or ang aton nga mayor. So ang aton nga provincial director mahatag lang na siya sang recommendees. It's either 3, 4 or 5 depende sa available officers naton, and ang may final say ang aton nga mayor. But of course, based dito sa i-recommend sang aton nga provincial director, dapat may ara man siya required training, no? Para magiging chief of police siya. So dapat kwalipikado ka when it comes sa imong training para magiging chief of police ka. And of course may araman kita policy nga kung dugay ka na nga nagiging chief of police, dapat sailuhon ka naman, no, sa iban nga mga units. It's because nga ginaano naton, gina-prepare man naton ang aton nga mga police official para mag-occupy sa mga higher position in the future, and of course para maano pagid, no, ma-develop pa ng iyang ihibalo pag-abot sa aton nga trabaho bilang isa ka pulis. Ang tenure of sang isa ka pulis, so tenure niya nga mangin hepe, ang required nga year nga hindi ka makasali nga si Kwani overstaying na ni isla na ni, no, pila ka tuig sa dapat mag-tenure sa banwa as chief of police? Maximum 2 years, no, sa isa ka banwa ang pwede itenere sang isa naton ka chief of police. After 2 years obligado gid nga dapat sailohon siya sa iban nga banwa. Pero kung sa cumulative niyang tenure bilang chief of police, may ara kita maximum tenure nga 6 years, no. Kung more than 6 years ka na nga nagiging chief of police, so kinanglan naton nga sailohon ikaw sa iba naman nga assignments like mag provincial staff ka, no, para maano naton ma-develop pagid naton ang ila hibalo bilang isa ka police, and ma-prepare naton sa sila sa mga future assignments nila, no, or dapat gid maka-experience sila sa staff position dira sa provincial office. It's because sila man yung future nga magsaka dito sa regional office para mag-lead sa aton nga aton nga mga opisina dito sa Camp Delgado. Kumbaga mangin training ground nila, mangin training ground. Yes, Sir Arnel. Speaking sining mga personnel naton, Lieutenant Colonel Solis, sir, kamusta subong ang ratio sang aton sining mga kapulisan sa munisipyo kumpara sa population? Kay we know sige-siging hiring sa aton sining PNP, wala ni untat nga hiring pero wala man untat ang populasyon, may man untat tamo-tamo. So ano ang ratio na subong, no? Do pila lang kabilog ang PNP personnel naton kada banwa kung ikumpara naton sa populasyon sang isa sining ka munisipyo, Lieutenant Colonel Solis? Kada banwa, no, medyo nagalain-lain ang police to population ratio, considering na ginalantaw man nato ng challenges sa isa ka banwa, no. Yes. For example, may isa ka banwa nga ang police niya is 25 lang or 30, pero ginalantaw man nato ng peace and order situation sa sinang banwa. Kung nakita man niya peaceful ang inang banwa, so medyo ginalantaw na naton nga almost in compliance siya doon sa police
police to population ratio. But kinalantaw man sa aton nga leadership kung ang ini nga banwa medyo damo sang krimen nga nagakalinabo. So kinanglan man naton nga dugangan ng mga pulis dira para mapatuman ang peace and order sa dira nga area. So amo na ambal mo Sir Brian na damo man kita recruitment, Yes. nagagaka. So on the other side nagasaka man ang aton nga population, but may mga kaupdanan man kita nga retire man, no? That is why nga medyo isama na sa mga ginatutukan man sang PNP organization. It's because it takes more or less 1 to 2 years bago naton ma-perform bilang isa gid ka full-fledged police ang isa ka bago naton nga recruit. It's because mag-undergo siya sa mga several trainings Yes. before siya ma-assign sa police station naton para magiging isa gid ka police nga naga-perform na sa kalsada, no? Pero mayo man ina, it's because nga nagapakita nga gina fully equipped gid naton ang aton nga mga kapulisan before naton siya i-deploy sa mga munisipyo naton. It's because ang pagiging pulis kung ako lantaw personal ko na opinion, budlay siya mo. Yes. Wala siya ginatudlo sa school kung anong magiging desisyon mo sa amo nga situation. It's because wala ka kay balo kung anong situation ang imong ma-encounter while ara ka naga-perform sa imong nga trabaho sa mga kalsada naton. Ang hurubat, partner, singit ko lang. Ang hurubato na ingambal nga tawhay pa sa pulis. Hurubato na yung sugilan. Pero ikaw, Colonel, hindi kagay makasiling nga tawhay, no? Tawhay pa sa pulis, no? Colonel Soles. Siguro Sir Arnel, no naabtan man nato nung bago kita sa serbisyo, no, that was mga 15 years ago, 20 years ago. Pero amo tambal ko kay na naglain na gid ang chimpo, no. Sa una wala pa internet, wala pa social media. Subong ara na ang social media and ang digital age naton tama naka advanced, no? So kinanglan gid naton mag keep up and ang aton mga kapulisan kinanglan gid mag pakitang gilas. It's because kung lantaw naton ang kawatan Correct. nagapractice man eh Tama. Yes. kung paano siya mangawat nga hindi siya madakpan. So dapat ang pulis naton pag-aralan niya man kung ano ang strategy sang kawatan niya madakop niya man ang kawatan. Tama yun. Sakto na. Sang una partner ang training sang pulis na siguro na focus lang gid sa pagdakop sang mga kriminal. Pero subong ga-evolve ang kriminal, Correct. ga-evolve ang mga salawayon sa syudad, ang aton sining mga kapulisan dapat ma-evolve man, Correct, no? correct. Amo ning ginahimo sa aton sining mga kapulisan. Subong anyway na-mention ni Lieutenant Colonel Solis sige na example 30 ang ga-duty sa isa ka police station. Sa isa ka shift sina Colonel, tunga sina ang isa ka shift, dayon ang isa tunga sa sunod naman niya shift. Ano sina? Yes sir, no. Pwede na half of that number ang mag-perform ng duty subong. The next nga duty shift is another half, no. Pero sa mga areas man nga nga damo ang pulis naton, so nagadepende, no, sa peculiarities ang isa ka area ang aton nga pag-deploy sang aton nga mga kapulisan. Ang off subong sang mga PNP personnel anong ila off subong Colonel? May ara nag-observe sang 8 hours, may ara nag-observe sang 12 hours, no? Pero amo na siya nato ng scheme para ma-ensure naton nga for the whole duration sang ilang duty dapat nagabugtaw gid ang aton nga mga kapulisan. Partner, next question for Colonel Soles. Recently, no, may mga chief of police kita nga na-involved into alleged illegal quarry operation. Although they are innocent until proven guilty, no. Kamusta na ni Colonel si Colonel Lasalan nagmando, no, and even Brigadier General Randolph Tuanyo aton nga Regional Director sa PRO6 nagmando nga intensify investigation, no, on the alleged, no, members nga PNP naton nga engaged into alleged illegal quarry operation, Colonel Solis. Sir Arnel, no, as to the investigation on my level, wala ako full knowledge gid, but previously ang hambal sa aton nga provincial director is patawag niya atong mga personnel nga allegedly involved sa illegal quarry and ginambalan sila, no, that if they will be engaging dapat
wala man problema nga mag-engage into Yes. business ang aton Yes, mga yes. kapulisan, but ensure nila nga ara sila sa legal nga pamaagi, no? Kung nag-engage sila kinahanglan business permit, they should have, no? And always gina-remind man sa aton nga leadership nga dapat hindi ma-engage sa illegal activities ang aton nga mga kapulisan. It's either illegal quarry Yes. or any illegal activity. It's because nga expected sa aton nga mga kapulisan nga dapat nasa magsulod sa rules and policies ang PNP, and of course bilang government employee ang action sa aton nga mga kapulisan. Nagdapat kung pulis ka, maging role model ka mo, no? Dapat maging role model. Wala i-discourage ang pag-engage into any form of business basta sa legal nga pamaagi. Amo na iklaro ta, Colonel, no? Nga wala ka mo gina-discourage, nga hindi ka mo magnegosyo. Kahit kung nanto mo konsuldo mo lang sa ligan mo kag dawat mo sa laguro, hindi man kaigo, no? So kinanan mo gidya, especially kung business-minded ka, ang mga mindset mo kay Sir Jake Cocaine being a businessman, no? So kung may mga pulis kita nga ang ila mindset is gusto man nga may business pagid nga another source of income, wala i-discourage sa aton na higher authority sa PNP. Only that, basta sa legal ang pamaagi, Colonel Soles. Correct, Sir Arnel, no? Sa legal nga pamaagi, and of course dapat ang chimpo nga dapat duty sila, hindi nila pagamiton dito sa ilang business, no? For example, kung ang imo duty is 8 a.m. to 5 p.m., dapat between that period ara ka sa opisina mo, and dapat trabaho pang PNP ang imo nga gina-perform. And kung naga-business ka man, dapat after office mo na or Yes. before office mo ina ginahimo. Yes. Kag isa pa siguro nga dapat likawan sa mga hepe naton nga wala dapat sang conflict of interest, no? Correct. Kay kun ara ka bisa isa ka lugar na assigned, kag ang negosyo mo ara man daw medyo hindi man manami, no, sa mata sa aton sa mga kauturan. So likawan pa gid siguro kung nga dapat wala gid sang conflict of interest, Colonel Solis. Correct, Sir Paul, no? It's because nga once nga makitaan ka, Yes. nga may ara ka conflict of interest, syempre that is a violation. And sa paglantaw sang mga kauturan nato, no, madula ang ila trust and confidence sa aton mga kapulisan. Correct. And dapat namutambal ni Sir Arnel nga dapat ang aton mga kapulisan is a model, no? Yes. Actually punong-puno man na sang reminders ang aton mga kapulisan kung anong mga dapat nila himuon based sa ethical standard naton, and dapat sundon gid nila ina, and naibaluan naman nila once nga maglisa sila dira and may complaint, may ebidensya nga makita, surely magapangatubang sila sa mga administrative cases. Kung may ara man sila yan nalapas or may nahimo nga sala, no, wala man ay aga reflex ang bilog nga organisasyon sa aton sini nga mga kapulisan, no. So ato bangon lang nila na personal lang ila sini nga sala kung may ara man na komiter, kay naibaluan naton si provincial director asalan iya, no, wala Yes. ni naga consider sa isa ka police official kung may ara sang sala nga nahimo, Colonel Solis. Correct good, sir, no? And always gina nga once nga may reported or na-discover sa aton nga leadership nga ang isa ka pulis nagkasala, sigurado gina investigation will follow, and ang kaso magasunod. So that's why nga sa aton nga mga kapulisan nga nagapamati subong, no, i-perform gid nato ng aton nga trabaho bilang isa ka pulis. It's because nga nagatulok sang mataas ang aton mga kauturan sa aton nga pulis, and of course we should be serving ang aton nga mga kauturan sang nagakadapat nga serbisyo nga dapat ihatag naton sa ila kag gina-expect nila sa aton bilang isa ka pulis. Kag sa karon, Colonel, may mga upcoming activities ang aton nga IPPO or any announcement, no, or even sa imo to sa aton municipal police station, kaya no nga hindi man lang on the negative nga mga kwan nga mga operation nga himo nyo, kundi may mga positive man nga kabahin sa nga police community relation, no, ginimo aton sa ning IPPO, and even dito sa imong area of assignment ang Oton Municipal Police Station, Colonel Soles. Yes, Sir Arnel, no? Aside sa aton nga mga ginapang obra,
ginatutukan man nato no sa bilog nga probinsya ang pag-implement sa mga municipal ordinances naton, like ina-implement naton ang anti-smoking, ina-implement naton ang drinking in public places, no, ang curfew for minors, and may mga damo na kita, no, ang mga individual nga natagaan warning, na issuean citation ticket. It's because nga kung kaisa dira abi nag-umpisa ang ang mga krimen, no. For Yes. example, hindi nato nasaway ining ining mga persons nga nagainom dira sa kalye. So after nga mahubog sila, maglinaway sila. So problema, no? So that's why nga ginatutukan nato nina nga gina-strictly implement naton ang mga municipal ordinances naton. And of course, sa aton nga campaign, no, sa illegal quarry, ginasuportahan gid naton ang probinsya sang Iloilo when it comes sa pag prevent, no, sang illegal quarry diri sa probinsya sang Iloilo. To include man yung yung illegal fishing, no? So massive man ang aton nga operations, ang aton man nga campaign sa mga illegal logging, no? Actually ang mga nagapangutod sang kahoy nga wala sang permit, so ginapang man naton, ginapang dakop man naton. Subong Colonel, no, sa bahin sang Iloilo Police Provincial Office, anong panugyan kag reminders naton sa aton sini nga mga kauturan, especially nga bukas naman sang klase, no, na damo na sang mga estudyante nga nagapadulong sa mga bulutuan. Anong reminders sa aton sini nga mga otoridad kapulisan naton sa probinsya sang Iloilo? Yes, Sir Paul, no? Nagbukas ang klase June 8, 2 weeks ago, and thankful kita nga wala kita sang may na-record nga insidente nga makonect naton sa pagbukas ang klase. But there are always challenges, no? Like the traffic, like yung mga possibly may mga bungguanay dahil amo na gani damo sang tricycle, damo single nga motor. So ang aton nga reminders dira, no, sa aton nga mga kauturan, both ini sa mga naga-drive sa mga motor vehicles and sa mga pedestrian naton nga dapat maghalong gid kita. Kung kita magatabok sa kalsada, i-observe gid naton ang basic: stop, look, and listen, no, before kita magtabok. Kung kita man ang nagamaniho sa isa ka salakyan, dapat ara lang kita sa ara lang kita sa normal speed limit. It's because kung magsobra ka na sa speed limit, once nga may magtabok da karon nga bata or salakyan or ido, so hindi mo na makontrol ang imo manibela. That's why nga kung kaisa may mga na-encounter kita nga mga road accidents is because nagakadulaan sila sang control. So in short, dapat both parties, no, magahalong gid, no, when it comes sa aton nga pag maniho sa kalsada, sa aton pagtabok. And of course sa aton man nga mga parents, guardians, dapat i-always brief gid, no, ang aton nga mga kabataan, ang aton mga estudyante when it comes to do's and don'ts, no? Kung ara sila sa eskwelahan, while they travel, halin sa balay, sa ila pagpauli, it's because ang hambal bala nga permi naton nga nabatian, no? Knowledge is power, Yes. no? So ang aton mga kabataan subong biskan elementary ini sila, Yes. kabalo na sila sang ilay moon, as long as nga na brief mo sila, natudluan mo sila, they could implement sa mga instructions. So very important gid ang guidance, ang supervision sang parents kag guardians naton. Partner, there you have it, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, no, IPPO spokesperson, kag concurrent nga Chief of Police sang Uton Municipal Police Station, no? And we thank Police Colonel Rasalan, no, ang aton nga IPPO Director, kag men and women, no, sa Iloilo Police Provincial Office sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Acknowledge sila partners, no, aton Yes. nga mga viewers. Si Pari Ruli Tolentino is watching, Cap Eric Gallego, Jennifer Amador Rubia, si Madam Panggan naman San Fiction, no, sa may barangay Tipulo, Dueñas, nga lantaw sa aton, no. Thank you again. Siya, good morning, the explainer, and to your guests. Kay Mayor Ico Calvo, no, sa Calino Iloilo is watching, kag si Sir Gerald Ganson, no, is watching also sa aton nga programa happening now, the explainer. Si former SB Grace Pareñulim bala sa Putotan, no, always man naga-upod sa aton nga programa sa happening now, the explainer. Partner? Thank you so much gid sa mga nagupod sa aton subong adlaw sang Sabado diri sa aton sini nga
Agad sa happening now, the explainer sa gyapon sa Marlus Filipino Asian Restaurant diri sa Pavia, Iloilo. Pasalamat kita kay Oo. Sir Jake. Pero labay lang ko partner, may kuandis lang, may Father's Day. Yung ko to gani, damo Yes. ko daw ginatungtong sa lamisaw. Nung gina ko pa kinalantaw, ikay mo may, kay buwas ang Father's Day, no, may Father's Day special diri, no, ang Juan Marlos. Happy Father's Day, no? Colonel Soles, advance Happy Father's Day. Happy Father's Day special na rin, no? Good for 2 to 3 person. Surf and turf, no? Are. Ipa-kwanda mo. Kay magkanto ka, di boss, may discount ka. Advance mo ka na sa 20% discount sa inyo citizen. Sakto gid. Ara, na, muna, Yes. buwas sa mga viewers naton and followers, no? Father's Day special sa Marlos sa Filipino Asian Restaurant buwas ina na ara na iko ni Adama ipakita, no? Ang surf and turf, no? For only 3,899, good for 2 to 3 person. No? Di pamilya mo na pwede na madala diri boss sa Marlos Filipino Asian Restaurant. Once again, thank you Gid sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, no? IPPO Yes. spokesperson concurrent Chief of Police sa Oton Municipal Police Station for the time again hatag sa ato, no? Sa pag-guest happening now the explainer program diri sa Marlos Filipino Asian Restaurant. And partner sa pangalan ni partner aton JR Delfin aton guest analyst, no? Nga masako gid nga tawo sa Si bilog Bubit. nga probinsya, no? Si partner pare Bubit. partner Bubit pinakamasako nga tawo. Thank you once again, no, sa staff sa Marlos Filipino Asian Restaurant kay Sir Jake. Daw next week ano siling ni Adam ang time ang nag-umpisa daw June 28 next week, no, next week may isa nakatuig nga programa happening now the explainer there is Marlos Filipino Asian Restaurant. Ako inyo amigo Arnel Garcia Lumbo. And I'm Paul Brian Amar. Happy weekend sa aton sining nga mga viewers. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect nor represent the show's policy or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, the explainer hosted by Arnyo Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. More power and Global Properties Consultants. Happening now, the explainer.